Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Antonio, isa ng padre di pamilya. Bago ang lahat, gusto ko munang batiin lahat ng mga taga Negros Occidental, lalong-lalo na sa mga tagahanga mong Ilonggo at Hiligaynon, na taga Libakaw, Mambagaton, Nabalian at Mahalang. Pa-shoutout na rin po sa mga taga-pakinig ninyong taga Buenavista, Kabadyangan, Kabanban, Karabalan at Karadioan. Ipinanganak ako sa Dakbanwa, Sanghimamaylan, Negros Occidental. Pero simula nang maranasan ko ang nakakakilabot kong karanasan na ikikwento ko sa inyo ngayon, ay dinala na ako ng nanay ko dito sa Maynila para dito na permanenteng tumira. Mas ligtas raw ako dito. Bata pa lamang ako ay marami ng misteryong nangyayari sa akin, sabi ni Nanay Salud. Si Nanay Salud ang tumayong magulang ko nang hindi na umuwi sa bahay namin ang tunay kong ina. Pinsang buo ng nanay ko si Nanay Salud kaya pinalaki niya akong parang tunay na anak. Ang Tatay Pedring ko naman na iniwanan ng tunay kong nanay ang siyang bumubuhay sa amin noon, ng Nanay Salud ko. Si Tatay Pedring din ang palagi ang nagsasabi kong nauusog ako ng sanggol pa lamang ako. Medyo may kakaiba kasing pakiramdam ng tatay ko. Nakakakita siya ng kakaibang nilalang at lapitin siya ng mga aswang at engkanto. Kaya palagi kaming dati nakadepende sa tatay ko. Matapang siya, hindi nababag ang buntot na tulad ng ibang lalaki. Palaban si Tatay Pedring. Dati kasing albularyo ang lolo niya kaya may mga alam siyang pangontra pagdating sa mga itim na mahika. Mga kulam, mga sinasapian ng masasamang espiritu, lalong-lalo na sa mga aswang. Maraming klasiko na kwento ng katatakutan ng tatay ko pagdating sa akin. Ayon pa kay tatay, noong kaarawan ko umano nung 5 taong gulang ako, bigla na lang akong naglaho sa bahay. Nabulabog noon ang buong barangay namin dahil nag-aalala silang lahat na baka nakidnap ako o naaksidente sa paglalaro. Mahilig kasi akong makyat sa matataas na puno ng niyog noon. Pero mabilis akong nahanap ng tatay ko. Natagpuan niya umano ako sa isang taniman ng saging na nakatuwad sa ilalim ng puso ng saging na nakabitin sa puno nito. Hawak-hawak umano ako ng isang puting engkanto. Nakita umano mismo ni tatay yung portal papunta sa daigdig ng mga engkanto. Gustong-gusto umano akong kunin nung matangkad na nilalang pero nang dahil sa birtud na inusal niya, nabitiwan ako ng engkanto at nabawi ako ng tatay ko noon. Hindi ko na matandaan ang mga detalye ng pagkawala ko noon. Pero ang mga kapitbahay namin ang nagpatunay na totoong sinagip ako ng tatay ko sa mga engkanto. May pagkakataon pa noong 7 taong gulang naman ako. Nagkasakit ako ng malala at naratay sa kama ng ilang buwan. Nakulam umano ako, sabi ni tatay. Pero hindi niya umano kayang labanan yung kumukulam sa akin. Dahil may kakambal umanong demonyo. Yung usikan na nagpapalipad hangin ng sakit sa akin noon. Sobrang payat ko pero napakalaki ng tiyan. Nangingitim ang aking mga binti na parang troso. Hirap akong kumain. Sinusuka ko ang lahat ng ipasubo ni nanay sa akin. Kaya pumayat ako ng pumayat. Higit sa lahat, nalagas umano ang mga buhok ko sa katawan. Naglabasan ang mga ugat ko sa mukha at kamay. Aakalain mo umano na may cancer ako na nakaratay sa bahay.
Ayaw akong ipadala ni tatay sa ospital dahil sa oras na turukan umano ako ng karayom. Siguradong madadali ang buhay ko. Kaya dinaan ni Tatay Pedring sa makalumang gamutan ng lahat. Hindi ako gumagaling, pero sa pagdarasal at pag-uurasyon ni Nanay Salud at Tatay Pedring, gumising akong isang araw na parang walang nangyari. Bumalik ang dati kong lakas at sigla. Yun pala, pinapatay ni tatay yung matandang usikan na nangulam sa akin nun. Hindi namin alam kung paano niya nagawa pero hinanap niya pala ang mismong bahay nito. Binantayan ng 1 linggo. Yung kasunod na detalye ay hindi na kinuwento ng tatay ko. Basta, pinatay niya umano yung mangkukulam na tumira sa akin nun. Kung hindi ginawa ng tatay ko yon, baka wala na ako ngayon. Marami pang kababalagan ang nangyari sa akin nung bata ako. Nung 12 anyos ako dahil sa tigas ng ulo ko, gabi na ako umuwi mula sa pakikipaglaro ng baraha sa tabing ilog. Nang habulin ako ng isang aswang. Isang malaking aso na kulay itim na may mahabang pangil ang biglang sumulpot sa may uluan ko. Galing sa itaas ng puno ng akasya. Paano nangyari yun, di ba? Aso, galing sa puno. Kaya alam kong aswang yung aso na humabol sa akin nun. Si tatay pa rin ang nagligtas sa akin laban sa malaking aswang. Tinirador sa ulo ni tatay yung nilalang. Nangisay ito bigla at umastang parang tao. Isinako namin yung aso at dinala sa bayan. Nang mag-umaga, isang lalaking nakahubad na ang laman ng sakong yon. Isa pa lang yan sa mga kwentong aswang na naranasan ko sa Himamaylan. Ang pinakamatinding karanasan ko, ang ikikwento ko sa inyo ngayon. Ito ay tungkol sa kakaibang uri ng aswang na kung tawagin ng karamihan, Maranig. Nasa 20 anyos na ako nang mangyari ito. Umuwi isang gabi si tatay mula sa isang inuman sa isang kasalan na may kagat sa leeg. Nagulat kami ni Nanay Salud. "Napano ka?" tanong ni Nanay. "Nadali ako ng maranig," sabi ni tatay. Takot na nagtititili ang nanay ko nang marinig niya ang salitang maranig. Hindi na nakapagsalita pa ang tatay ko noon. Humingi kami ng tulong sa albularyo para gamutin ang sugat ni tatay. Natakot kami nang sabihin ng matandang albularyo na nakakahawa umano ang kagat ng maranig. Hindi ko matanggap ang sinabi ng albularyo na yon. Hindi ko matanggap na yung tatay kong nagliligtas sa akin simula pagkabata ay natalo ng kalaban dahil sa isang kagat lang. Gagaling ako. Hindi ako mahahawa sa ganung nilalang. Matapang nasabi ng tatay ko sa akin. Pero lumipas ang 1 buwan. Hindi natuyo ang sugat niya sa leeg. Nagnaknak ito. Nilalangaw parati kaya minsan ay may mga namumuong itlog ng uod sa pinakagitna nun. Ayaw kasing benda ni tatay ang sugat niya. Hindi raw sisingaw ang laway ng maranig. At kapag hindi nakasingaw ang sugat niya, mamamatay umano siya agad. At siya naman ang magiging maranig dahil babangon siya sa hukay bilang isa sa kanila. Isang gabing nagpalanggas kami ng sugat ni tatay sa albularyo. Ay pinakiusapan ng tatay ko ito na ipaliwanag sa akin kung anong uri ng aswang ang nakakagat sa kanya. Umayaw ang albularyo pero nang painan siya ng tatay ko ng lambanog. Hindi na nakahindi pa ito.
Niyaya ni tatay ang albularyo sa isang inuman sa labas ng bahay namin. At nang tamaan ng espiritu ng alak ang albularyo, ay doon ito nagkwento ng nagkwento tungkol sa maranhig. Ayon sa kanya, ang maranhig daw ay kilala rin sa tawag na amalanhig o amaranhig. Ang mga amaranhig ay mga sikat na aswang sa Visayas, partikular sa mga kapuluang nagsasalita ng Hiligaynon, tulad ng sa amin sa Himamaylan. Ang mga maranhig ay mga aswang na nabigong ilipat ang kanilang kapangyarihang itim sa susunod na magmamana nito. Ang kapangyarihan nito ay nasa anyong itim na ibon. Isinusuka nito ang itim na ibon at ipinapakain sa susunod na aswang sa pamilya para magpatuloy ang kanilang salinlahi. Kapag hindi nito naisalin agad ang kapangyarihang itim sa ibang tatanggap nito, mamamatay umano ang itim na ibon at tiyak na matitikok agad sila. At ito ang nagiging dahilan kung bakit bumabangon sila mula sa kanilang mga libingan, mula sa hukay, para pumatay ng mga tao sa pamamagitan ng pagkagat sa kanila. Karaniwan, ang mga amalanhig ay nanghahabol ng sinumang nabubuhay na tao na kanilang matatagpuan sa daanan nila. At kapag naabutan nila ito, kikilitiin nila ang kanilang mga biktima hanggang sa mamatay. Natawa ako sa sinabi ng albularyo tungkol sa kikilitiin. Kaya naitanong ko ulit ito sa kanya. Sumagot ang lasing na albularyo namin na, "Oo, kikilitiin hanggang mauwi sa tawanan at takot ang pambibiktima nito." Ikaw ba tay, kiniliti ka ba nung maranhig na kumagat sa'yo? Binatukan lang ako ng tatay ko sabay iling. Nagpatuloy sa pagkikwento ang albularyo. Para makatakas ka mula sa maranhig, kailangang paikot-ikot o patagilid o pasigsag ang takbo mo para malansi mo sila. Dahil kapag bumangon na sa hukay ang maranhig, tuwid at direksyon lang ang kaya nitong lakarin. Dahil sa paninigas ng kanilang naaagnas sa katawan. Pero napakabilis pa rin umano nito. Tinitigan ako ng albularyo bago nagpatuloy sa pagsasalita. Pwede din umanong umakit sa itaas ng puno o kaya'y mataas na lugar na sapat lang tulad ng bubungan o basketball ring para hindi ka maabot ng malabuhay na patay na aswang na ito. Yung iba, tumatakbo papalayo sa malapit na lawa, ilog o dagat dahil takot ang mga maranhig sa malalalim na anyong tubig. Kahit ako, unang pumasok sa isipan ko nun, zombie. Ayon naman kay nanay, 10 taong gulang pa lamang siya umano nang samahan niya ang lola niyang may rayuma na dumalaw sa puntod ng lolo niya, na mga lola at lolo ko sa kanununuan. Napangangaraw siya sa takot nang makita niyang gumagalaw ang lupa ng katabing puntod ng lolo niya. Akala niya namamalikmata lamang siya pero bigla umanong bumangon ang bangkay sa hukay at bumuka ang malaking bunganga nito. Nagulat sa hilakbot ang lola niya. Agad niya umanong kinaladkad ang lola niya papalabas ng sementeryo habang hinahabol sila ng maranhig. Noong mga panahon na yon, hindi pa uso yung mga nityo-nityo na yan. Parang prank lang daw ang lahat nung una dahil buhay na buhay gumalaw ang bangkay. Pero nang saklalohan sila ng mga sepulturero sa sementeryo, doon ay napatunayan ni nanay na aswang ang lalaking bumangon sa hukay. Dahil umano sa pangyayaring yon, natadtad ng mga sepulturero ang maranhig at naitapon sa ilog ang katawan. Pero inatake naman sa puso ang lola niya. Napakalungkot na kwento.
Nagulat ako na may ganun palang kwento ang nanay ko na itinago niya ng matagal. Habang papalamig ang simoy ng hangin sa bakuran, lalo akong naintriga sa kaalaman ng matandang albularyo na gumagamot kay tatay. Nagpatuloy sa pagkikwento ang albularyo. Sang-ayon sa mga nakakakita o nakakasagupa ng mga maranhig o amalanhig, mukhang normal na tao umano ang itsura ng mga yon. Yun nga lang, mas malalaki at mahahaba ang mga ngipin nila sa harapan. Mas malaki ang bunganga nila. At kung titingnan mong maigi kung paano sila gumalaw, hirap na hirap. Yung unang mga nakakita sa aswang na ito ay nagsabing mga vampira umano ang maranhig, pero mukhang mas nakakatakot sila kesa sa mga vampira. Dahil ang mga maranhig ay pwedeng bumangon sa hukay anumang oras, mapagabi man o araw. Tandang-tanda ko pang detalye ng kwento ng albularyo hanggang ngayon. Binata na ako noon at gusto kong ipaghiganti ang tatay ko, pero binalaan ako ng aking ama sa plano kong ito. Imposible na umano na mahanap pa yung nangagat na maranhig sa kanya. Dahil nang makagat daw siya nito, kinaladkad niya ito sa isang ilog na malapit sa sementeryo at itinulak doon. Ganun kalakas si tatay. Hindi malaki ang katawan, pero puro muscle naman ito. Batak na batak sa bukid. Hindi ko alam kung imbento lang ng tatay ko yung kwento na yon para kumalma ako o totoo talagang nangyari. Ugali kasi yun ng tatay ko. Ayaw niyang nagkakamali sa harapan ko. Lahat dapat alam niya. Lahat dapat kaya niya. Buwan ng Agosto kasi pinanganak, kaya perfectionist. Natapos ang kwentuhan namin tungkol sa mga aswang. Madaling araw na. Kung hindi pa sinundo ang matandang albularyo ng asawa niyang buntis sa edad na 60 taong gulang, hindi yata matatapos ang palitan ng kakaibang totoong karanasang nakakahilakbot. Mabilis na lumipas ang ilang linggo. Nagsimula nang bumaho at magnaknak ng husto ang kagat sa leeg ni tatay. Nakikita ko siya na gabi-gabing namimilipit sa sakit habang inaapoy ng mataas na lagnat, pero ayaw niyang magpadala sa ospital. Sa umaga naman, kahit nanghihina na siya at nangangatal sa taas ng lagnat, nagsisibak pa rin siya ng kahoy na pangsiga namin. Pinilit ko siyang magpa-ospital, pero ayaw niya talaga. Lumipas ang 1 buwan. Pumanaw si tatay. Nakita ko na lamang siyang matigas na ang katawan habang hawak ang tabak niya sa kanang kamay. Doon, nadala na namin sa ospital si Tatay Pedring ko. Iyak kami ng iyak ni Nanay Salud habang pinapaliwanag sa amin sa ospital ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagka-impeksyon na umano hanggang pinakaloob ng sugat sa leg. Himalang araw na tumagal pa si tatay ng halos 2 buwan dahil may tinamaang kung anong ugat na pinakamahalagang ugat sa leeg niya. Sinisi kami ng doktor sa ospital. Bakit daw hindi namin dinala o pinagamot kaagad? Para sa kanila, naagapan raw sana ang paglala ng impeksyon kung nabigyan ng tamang gamot at naoperahan yung bukas na sugat niya. Sinabi namin ang tungkol sa maranhig na kumagat sa tatay ko, pero parang hangin lang ang kwento namin para sa mga doktor. May kasama pang irap ang pakikinig nila sa amin na parang mga taong kuweba kami na ngayon lang nakarating sa ospital. Pero nang makauwi kami sa bahay, dun ko palang napagtanto na unang beses pala namin talagang pumunta sa ospital nun. Wala kasi sa bokabularyo ng mga taga sa amin ang salitang ospital, check-up o kaya yung tinatawag na confinement. Ang palaging takbuhan sa lugar namin sa Himamayla noon ay ang bahay ng mga manggagamot o ng mga albularyo.
Sila ang mga doktor namin. Nagpasya ako noon para sa lamay ni tatay. Sabi ko sa nanay ko, kung posibleng nahawa nga ng maranig si tatay, may posibilidad na bumangon ito sa hukay at kumain ng ibang tao sa barangay namin. Anong plano mo, Antonio? Tanong ng nanay ko. Wala akong ibang naisip nun, kundi ipasunog ang katawan ni tatay. Sa mga hindi nakakaalam, wala pa mang cremation o hindi pa man kilala ang cremation sa lugar natin o dito sa Pilipinas noon. May mga ganito ng practices na tinatawag tayo mga Pilipino. Ang magsunog ng katawan ng mga bangkay. Hindi ako naintindihan ng nanay nung una pero makakasiguro naman kami na hindi na babangon si tatay sa hukay noon. Hindi na siya magiging maranig dahil abo na lamang siya. Umiyak na lamang ng malala ang nanay ko. Hindi raw dapat sinusunog ang bangkay ng patay sa pamilya namin. Naiintindihan kita, Nay, pero paano kung bumangon si tatay tapos tayo ang kagatin sa leeg, di ba? Sa mariin na tanong na yon, dun ko siya napapayag. Natapos ang pagsunog, inuwi namin yung abo ni tatay. Lumipas ang ika-4 na araw. Doon na ako nagpaalam sa nanay ko na magtatrabaho na ako para suporta ng pamumuhay naming dalawa. Umayaw si nanay, lalo na nang sabihin kong natanggap akong assistant sa maliit na punerarya sa barangay. Pinaganda ko lang, pero tagabuhat lang talaga ako ng bangkay. Pinasok ko ang trabaho na yun para sa nanay ko at para sa sarili ko na rin. Unang buwan ko, isang bangkay lang ang nagpalibing sa amin. Sisweldo kami kapag may patay lang. Binigyan namin ng magandang funeral service ang anak ni Mrs. Payomo, na may-ari ng bigasan sa palengke. Maganda naman at payapa ang paglilibing namin ni Tony at Leroy. Mga kasamaan kong nag-iimbalsamo naman ng patay. Nang matapos ang iyakan at padasal sa bagong libing na anak ni Mrs. Payomo, ay inutusan akong patagin at pinuhin ang pagkakalapat ng lapida sa sinara naming nicho. Alas 5 ng hapon noon. Wala akong nagawa. Wala akong matatanggap na pera kapag hindi ko tinapos ang trabaho ko nung araw na yon. Nagpasama ako kina Tony at Leroy. Pumayag sila. Pero nag-inuman lang sila ng tanduay at gin sa tabi ko habang sinesementuhan ko yung lapida. Yung sweldo nila, ubos agad sa alak. Walang kwenta to, Tony, sabi ni Leroy. Bakit? Tanong ni Tony. Wala tayong pulutan. O sige, bibili ako. Kung sasamahan ako ni Antonio. Sabi ng lasing nang si Tony. Dahil matatanda sila sa akin at mas senior ko sila sa trabaho ay sinamahan ko si Tony. Pasuray-suray pa si Tony habang kumakanta ng My Way na parang sirang plaka ang lyrics. Wala akong naintindihan. Sandali nga, Antonio. Ihi muna ako. Lumayo at pumunta sa katabing lumang mausoleo si Tony para doon umiinon. Napatingala na lang ako. Madilim na. Parang 7:00 na kagad ng gabi. Nakarinig ako bigla ng kakaibang ingay. Mga batong gumugulong sa lupa ang tunog. Malapit lang sa mausoleo na pinanggalingan ng tunog. Tony! Halika na! Madilim na! Napasigaw ako nang lapitan ko si Tony dahil sa likuran niya ay may parang tao na bumabangon sa hukay. Isang maranig. Napasigaw ako hanggang gate ng sementeryo.
Kahit na madilim ay kitang-kita ko ang isang babaeng nakapangkasal na bagong bangon mula sa libingan niya. Parang kakalibing pa lamang niya sa itsura ng katawan at laman. Nakanganga ito. Mahaba ang mga ngipin sa harapan. Mukha itong vampira. "Tony! Takbo na! May maranig sa likod mo!" "Ano yun?" "Aswang!" Iniwan ko si Tony dala ng sobrang takot, kaba at tensyon sa katawan. Pasigzag akong tumakbo. Maya-maya pa ay narinig ko na lamang na sumigaw si Tony. Umalumpihit ito ng iyak. Para siyang inubos ng maranig na bagong bangon pa lang. Nagmadali akong tumakbo para iligtas ang sarili ko. Maya-maya ay may kamay na pumigil sa akin. Si Leroy pala. Anong nangyari kay Tony? Hindi niya pa tapos ang tanong niya. Nakita na namin ang maranig na nakapangkasal na diretsyong patakbong pasalakay sa amin ni Leroy. Agad akong nakakita ng mataas na puno. Hinila ko si Leroy papunta sa puno ng mangga na malalapat ang sanga. "Umakyat ka na! Bilis!" Kung hindi kami nakaakyat na mabilis sa puno na yon, malamang nahuli na kami. Napakabilis niya, Sir Seth. Takot na takot kami habang tinitingnan ang babaeng bangkay na diretsyong tinungo ang pader ng sementeryo. Nakita na lamang namin si Tony na pasuray-suray na hinahanap kami habang hawak-hawak ang leeg niyang wakwak sa kagat ng maranhig. Bumagsak sa lupa si Tony at hindi namin siya natulungan dahil buong magdamag na naghanap pa ng ibang biktima ang babaeng yon. Nung magumaga na, doon lang kami nakababa ng puno dahil doon lang din nawala ang maranhig sa loob ng sementeryo. Dinala namin sa punerarya ang bangkay ni Tony. Sinabi ko ang lahat ng nasaksihan ko bago ako nagbitiw sa trabaho. Umuwi ako sa nanay ko ng tulala. Ligtas ka, anak." Niyakap ako ni nanay nun. "Paano niyo nalaman, Nay?" "Basta, alam ko." Nag-alsabalutan kami ng mga damit at gamit namin. At pagkalipas lang ng 2 araw, isinara na namin ang kubo namin sa Dakbanwasang Himamaylan, sa may Negros Occidental. Sumakay sa barko. Bit-bit ang abo ng tatay ko. Dito na kami sa Maynila nanirahan magmula nun. At sa tuwing nakakakita ako ng mga inililibing sa sementeryo, isang bagay lang ang naglalaro sa isip ko. Mahihimlay na kaya ito? O babangon pa?